Pag-usapan naman po natin yung paglalagay ng mga queries and concerns and commission requests gamit ang Mapiles AI. Sa left side po, dito po sa ating left panel, makikita po natin yung My Request and Issues. Pag po clinic natin yan, makikita po natin yung listahan ng ating mga concerns or inquiries para po sa admin office. So, pag-usapan natin na mabilis yan bago po tayo pumunta dito sa pinakabagong feature ng ating Mapiles AI, which is the commission request. So, for your queries and concerns, all you have to do is to add queries or concerns. Click nyo lang po yan. Madidirect po kayo sa clean slate ng atin pong form for concerns and inquiries. So, all you have to do is to fill that out. Kapag po na-fill out nyo na, isasubmit nyo lang po yung issue. So, dito may mga department, depende po kung anong concern ninyo. Meron pong sub-department if necessary. Pwede nyo rin pong palitan yung priority, no? Yung urgency ng inyo pong request. Critical ba yan? Kailangan agad-agad? Pwede nyo pong ilagay dyan. And you can even add a file, no? If just in case meron kayong kailangan i-add na file. Again, all you have to do is to click Submit Issue after filling out this form. Mapupunta na po sa amin yung inyong inquiry or concern. Now, mapunta po tayo sa commission request. So, nakasanayan po natin itong mga nakaraang buwan na gamitin po itong queries and concerns for our commission request. Iibahin na po natin ang sistema sa ngayon. Magkakaroon po tayo ng separate and stand-alone requesting process para po sa mga commission request. So, dito po, sa katabi ng add queries or concerns, makikita nyo yung commission request. So, para po makapag-request kayo ng commission, all you have to do is to click that. After nyo pong i-click yung commission request, mapupunta po kayo sa form na ito. Pinadali na po ang ating pag-request ng commission. So, makikita nyo po dito, merong type client name, may search, may client, meron pong subdivision, unit, block and lot. Medyo nakaka-intimidate, no? Kasi isipin nyo na ko, hindi ko alam yung block and lot ng nire-request ko. Wala pong problema kasi nasolusyonan na po yan sa pamamagitan po nito. Okay? So, I'm using my account. Meron po akong isang kliyente. So, kapag clinic ko po itong select client, lalabas po yung listahan ng mga kliyente ko. In my case, isa pa lang po yan, no? Hirata Maria Teresa. So, kung kayo po, marami na kayong kliyente, lalabas po dyan yung mga pangalan nila. Pero, kailangan nyo po itong tandaan at kailangan nyo po itong malaman. Para po lumabas, okay, yung pangalan po ng inyong mga kliyente, ito po ang kailangan ninyong gawin. Dapat po, pareho ang email address na gamit ninyo sa Mapiles AI at yung email address na ilalagay po ninyo sa inyong My Profile. Saan po yung My Profile? Dito po. Okay? Meron pong nakalagay na email address dyan. Sa ako po, mapilesrealty.agm@gmail.com. Yan din po yung gamit ko sa account na gamit ko para po sa Mapiles AI. Okay? Pareho sila. Dapat ganoon din po yun sa inyo para po lumabas yung listahan ng inyong mga kliyente. Okay? I hope that's malinaw. Ganun, yun po ang requirement for that. So, let's go back to commission request. Again, dito po sa client, all you have to do is to click it, lalabas yung listahan ng mga kliyente nyo, and all you have to do is piliin yung pangalan ng kliyente kung saan kayo magre-request ng commission. Okay? So, click po natin yung pangalan ng kliyente ko. Pag click ko po yan, susunod po itong property, no? Subdivision, unit, block and lot. Sabihin nyo, naku, hindi ko alam. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kung sino po ang clinic nyo dyan, mag-a-adjust na po itong mag-isa. At pag clinic nyo siya, lalabas po yung property na binili ng inyong kliyente. So, minsan, may mga kliyente tayo na multiple yung binili nila. Lalabas po dyan yung iba't ibang properties na binili nila. So, mapipili nyo po kung anong property or specific unit yung i-request nyo ng commission. Okay? So, click po natin yung sa akin. Pag click nyo po yan, automatically, lalabas po yung mga details for developer name, subdivision, reservation date, and yung selling
price. Okay? So, again, bumibilis na po ang sistema natin. Now, ano po ang i-request ninyo? Dito po yan sa commission type. Pag clinic nyo po ang commission type, lalabas yung mga uri ng commission na pwede nating i-request. Okay, so we have incentive, advanced commission, partial commission, full equity or DP commission, at saka po yung full commission. Okay? Now, kapag clinic nyo po yan, kahit ano po dyan, for example, ako po, nagre-request ako for incentive. So, i-click ko po yung incentive. Automatically po, dito po sa baba, additional notes, makikita ninyo, lumabas po yung parang suggested note. Lumabas po yung suggested note for that type of commission na nire-request natin. Ibig sabihin, ito po yung requirement para po malaman natin kung pwede na ba nating i-request yung commission na nire-request natin. So for example, in incentive, nakalagay po dyan with submitted vital requirements. So what you can do is to add the date. Kailan po ba napasa yung requirement? So for example, kahapon, 1/27/26. For example lang po yan, dadagdagan lang po natin ng kaunting detalye para mas malinaw po sa atin pong sa mga staff po natin kung ano yung details ng nire-request natin na commission. So for example, ang i-request nyo po ay partial commission. Mag-iiba po yung additional note. Ang nakalagay naman na dyan ngayon ay with submitted complete requirements or with paid DP or equity with date. Yan po yung pwede ninyong i-edit. Maliban po doon, pwede nyo po itong maging basihan kung eligible na po ba yung account na yon for the request na gusto nyo pong gawin. And then here, makikita po natin kung ano po yung urgency ng inyong request. Critical na ba? Kailangan na ba? High, medium, low? You can add that up. And then after that, pwede nyo na pong isubmit yung inyong commission request. Once na na-submit nyo na po, mapupunta na po yan sa ating staff na mag-aasikaso ng inyong mga commission. All you have to do is to wait for their updates para po sa inyong naging request.